Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po yung mga kababayan nating OFW dyan sa UAE. Aba, congratulations talaga. Iba talaga kapag Marcos, ka-coffee, oh. May mga kababayan po tayo, mga dati pong bilanggo dyan sa UAE, pinalaya. Wow, thank you ha sa government ng UAE. Syempre dahil malaki po ang tiwala nila sa administrasyon na ito ni PBBM. Thank you PBBM. Iba talaga kapag Marcos. Iba talaga ang dating yan. Oy, sasabihin na naman nila, sip-sip talaga si ka-coffee kay Marcos. Totoo naman talaga. Oh, sino to? Meron pong 115 na mga bilanggo dyan sa UAE pinakawalan ng gobyerno ng UAE. O sinong hindi magpapasalamat niyan? Siyempre magpapasalamat ka first sa gobyerno ng UAE at sa presidente natin ngayon. Dahil sa matibay na partnership ng UAE at ng Pilipinas, pinalaya yung mga kababayan natin dyan. 115 na bilanggo lang yan. Pero imaginein mo, ilang asawa yan, ilang anak yan, ilang nanay at tatay nila yan, lolo at lola, ilang pamilya yan. Marami po ang nagdidiwang sa pangyayaring ito. Headline. Siyempre masama sa mga DDS yan. Hindi magugustuhan ng mga DDS yan dahil good news ito. Dahil positive ito. Pero pasensya kayo, maganda yung nangyayari, ka-coffee. UAE pardoned. Pinardon, ka-coffee. Ibig sabihin, burado na yung kanilang kaso. Pinalaya na sila. UAE pardoned 115 Filipino convicts ahead of Idil Fitr, says President Marcos Jr. Ibinalita ito kahapon, ka-coffee. Breaking news ito, ka-coffee, nung inilabas ni PBBM itong balita na yan. Nakalulungkot lang, may mga kababayan tayo na nakakulong pa rin dyan sa Qatar, mga Duterte supporters na nagrally. Pero ito, good news naman yan, pambalanse naman ito, itong mga kababayan natin na nabigyan ng pardon. Diba? Ang hirap makulong. Tapos, ikaw, magrarally ka para kay Duterte na hindi mo naman kilala yan, na kumitil yan sa 30,000 na Pilipino, magrarally ka para makulong ka lang. Ang hirap makulong. Ito nga mga kababayan natin gustong makalaya tapos kayo gusto nyo makulong? Ano, gusto nyo pumalit dito? O may 150 na nilabas? O gusto nyo yung nahuli dyan sa rally para kay Duterte? Pumalit dito? Tapos magre-request ng pardon, magre-request ng tulong mula sa gobyerno? Wala magagawa ang gobyerno. Tutulong pa rin sa inyo kahit na binabastos ninyo ang gobyerno. Sana nare-realize ninyo yan. Headline ng GMA News Online. Marcos, UAE pardoned 115 Filipinos ahead of Idil Fitr. President Ferdinand Marcos Jr. said on Saturday that 115 Filipino convicts in the United Arab Emirates, hindi mga nasa UAE dyan, for sure, nabalitaan nyo na yan, had been granted royal pardons. Ayan pala yung kanilang term dyan. Royal pardons ahead of Idil Fitr, which marks the end of the Islamic holy month of Ramadan. Mga kababayan natin na nag-celebrate ng Ramadan dyan, for sure, nabalitaan nyo na yan. In a press release, Marcos thanked UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan for his country's compassionate act. Every year naman, usually ginagawa nila yan, ka-coffee, no? We recall how the UAE pardoned 143 Filipinos for last year's Idil Adha and 220 on the occasion of their National Day, Marcos said. Nung panahon ni Digong, marami nakulong. Mga kababayan natin. Nung panahon ni PBBM, maraming pinalaya. Kasi kung tutusin, hindi naman mabibigat yung kaso na to. Hindi ganoon kabibigat yung kaso na to. At hindi mo nga matiyak dyan kung totoo talagang ginawa ng mga kababayan nating OFW yan Yung iba dyan, napag-initan lang kasi medyo hindi magaganda, hindi masyadong friendly itong kanilang mga amo, di ba? Good thing pinapalabas sila dahil hindi nila deserve na nandiyan sa kulungan. At dapat lang talaga na makalabas sila. Pero syempre, iba yung batas nila, iba yung batas natin dito sa Pilipinas. Malaking bagay na lang din na kinikilala ng UAE government itong administrasyon ni PBBM. Kaya maraming nabibigyan ng pardon. Biruin mo, 143 nung Idil Adha, 220 nung National Day. O bawat special occasions dyan sa UAE, may mga kababayan tayo na papardon. Hanggang maubos na lang yung mga Pilipino nakakulong dyan. Wag na lang talaga yung totoong pasaway. Yung maganda yung buhay, gusto talagang magpakulong. Wag naman yung ganun, di ba? This gesture is a reflection of our country's special partnership. May special partnership ng yung UAE at ang Pilipinas.
Maiinggit na naman ng mga DDS niyan. Sasabihin ng mga DDS, hindi! Si Digong lang. At ang UAE ang may special partnership. Bot-bot nimo. May special partnership daw ang administrasyon ni PBBM at ang UAE. Naku po, insulto yan sa mga DDS kasi si Digong lang ang the best. Natatabunan yung tatay ninyo Tatay Digong ninyo. Si PBBM lang pala ang sakalam. This gesture is a reflection of our country's special partnership as embodied in the nearly 1 million Filipinos who have made the Emirates their home, and in the warm personal friendship and mutual respect between myself as the leader of the Filipino people and Sheikh Mohammed as the leader of the Emirates. Sabi pa niya. May personal friendship na nababanggit dito. May personal friendship ang presidente, si PBBM at itong si Sheikh Mohammed. Kaya ganyan na lang ka-coffee. Ganyan na lang kabilis mag-pardon itong gobyerno ng UAE. Kaibigan ang trato nila kay PBBM paano kung si Digong yan? Kaibigan din ba ang trato dyan? Diba? Malamang sa malamang, yung ganito karami na binibigyan ng pardon ng UAE government, hindi mangyayari sa panahon ni Digong yan. Bakit? May personal friendship ba? Ang presidente ng UAE at ang presidente ng Pilipinas? I don't think so na meron. Si PBBM meron. Siyempre, Marcos yan Tatay niya sikat. Marcos Sr. Yung mga leader ng iba't ibang bansa, kilala yung tatay niya. Every time na magkakaroon ng mga international events, gathering ng world leaders, gusto nila makita rin. Gusto nila ma-meet at maka-meeting din si PBBM dahil anak ng Marcos Diba? Factor din ang apelyido. Malaking bagay din ang apelyido. Tingnan mo, may establish ba yung personal friendship na yan? Kung hindi Marcos ang presidente? Mabibigyan ba ng pardon ang ganito karaming mga Pilipino kung hindi walang personal friendship yung dalawa? Diba? Nangyayari yan dahil close yung presidente ng Pilipinas at ng UAE. Eid al-Fitr is expected to take place on March 31. Bukas na yan ka-coffee. March 30 ba ngayon? March 30 ngayon. March 31. May maagang regalo na ka-coffee dito sa 115 Filipinos na nabigyan ng maagang pardon. Siyempre, regalo na rin yan para sa kanilang mga pamilya. Malaking bagay po yan. As the Philippines celebrates this momentous occasion, both nations reaffirm their commitment to strengthen bilateral relations, ensuring that such acts of kindness pave the way for continued cooperation and understanding in the years to come. Sabi po ni PBBM sa kanyang statement. 1. Maganda ang relasyon ng UAE at ng Pilipinas. Yung mga kababayan natin na nandiyan sa UAE, huwag niyong gayahin yung ginawa ng mga Pilipino dyan sa Qatar. Na malinaw sa batas, bawal ang political rally, nag-rally pa rin. Kasi, alam niyo kung ginawa niyo yan at maaresto kayo, mahigpit din dyan sa UAE. Pag nangyari yan at maaresto kayo, matatarnish, masisira yung relasyon ng Pilipinas at UAE, and eventually yung mga, let's say in this case yung mga convicts, yung mga preso na Pilipino dyan na sana sa next special events nila, next National Day nila or Eid al-Fitr or Eid al-Adha, mabibigyan ng pardon, baka ma-delay yan. Diba? Dahil sinisira ninyo yung tiwala Huwag nyo nang gayahin yung mga ginawa ng Pilipino, yung mga Duterte supporters dyan sa Qatar na nagrally. Kasi kapag ginawa nyo yan dyan sa UAE, posible na masira yung relasyon natin. So yung mga Pilipino na sana mabibigyan ng pardon, baka hindi tuloy mabigyan. Maawa kayo doon sa kababayan ninyo. Diba? Maawa kayo doon sa pamilya ng mga kababayan natin na supposedly mabibigyan sana ng pardon, maka-cancel o ma-delay dahil sa ginawa ninyo. Huwag pa marisan yung mga OFW dyan sa Qatar na nag-rally kahit alam nilang bawal para suportahan lang si Digong na hindi naman nila kilala. Diba? Thank you UAE government sa kanilang compassionate act, sabi pa ni PBBM. Naglabas din po ka-coffee ng statement dito. Kaninong statement ito? Ang Philippine Embassy in UAE, ito. Ang embahada po ng Pilipinas dyan sa UAE, medyo maliit lang ka-coffee yung text, no? Basahin ko na lang po yung kanilang statement. Statement on the grant of royal clemency by the UAE government to 115 Filipino convicts during Ramadan and Eid al-Fitr. Sige, basa tayo. The Philippine Embassy in the United Arab Emirates or UAE and the Consular General in Dubai with the Filipino community in the UAE
express its profound gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE, and to the esteemed government of the UAE for the gracious grant of royal clemency to 115 Filipino nationals previously convicted of various offenses. Pasensya na sa mga mispronounced names, no? This act of generosity and compassion exemplifies the true spirit of mercy during the sacred occasion of Ramadan and the values of unity and goodwill. The Philippine government profoundly appreciates this benevolent act, which further strengthens the long-standing bonds of friendship and cooperation between the Philippines and the UAE. The UAE's steadfast dedication to humanitarian principles and its continued support for the Filipino community in the country are deeply valued. Wag nyo nang sirain. Mga kababayan natin dyan sa UAE, please, tumulong tayo. And I know, ginagawa nyo po yan. Si PBBM mismo nagsabi niyan, mga ambassadors kayo ng Pilipinas at pagtitibayin pa ninyo yung ugnayan ng UAE at ng Pilipinas. Huwag po tayo gumawa ng ikakapahamak ng mga kababayan natin. Ninyo mismo, ikakapahamak ng sarili ninyo, ng mga kababayan natin at ng mga pamilya natin. Diba? Hindi atin bansa yan. Hindi atin kabisado ang batas dyan. Diba? Kung ano yung mga napagkasunduan, sundin po natin. Kung ano yung local laws nila dyan, domestic laws nila dyan, we have to follow. Diba? Para hindi tayo mabulilyaso. The Philippine Embassy in the UAE and the Consulate General in Dubai, along with the Migrant Workers Office in Abu Dhabi and Dubai, remain fully committed to ensuring the welfare of Filipino nationals in the UAE. The embassy and the consulate stand ready to extend the necessary assistance to facilitate the safe and expeditious return of those granted clemency. Siyempre, panibagong buhay ito sa mga kababayan natin. Pero malaking bagay ito, Ka-Coffee. At least hindi sila nabitay. At least hindi sila napaslang. Ngayon, uuwi sila ng Pilipinas, malaya ulit sila. I don't think lang na pwede pa silang bumalik sa UAE. At I don't think na gusto pa nila bumalik sa UAE. Kung mag-a-abroad man yan sa ibang bansa na. Sa pagbabalik nila sa Pilipinas, may mga programa din po ang gobyerno dyan. I don't think na pababayaan sila ng Department of Migrant Workers. Andiyan ang DOLE, andiyan ang DSWD. May mga programa sila para bigyan sila ng initial capital, start over again, Ka-Coffee, dito sa Pilipinas, no? At wag nang ulitin. Kung ginawa man nila yan, wag nang ulitin. Pero kung napagbintangan lang, ang pwede natin gawin dyan, sige, pagbigyan. O sige, patawarin na lang natin and let's move on and move forward. Once again, we convey our sincere appreciation to the leadership and government of the UAE for their generosity and goodwill. As we observe this holy month of Ramadan and as we look forward to Eid al-Fitr, we extend our warmest wishes for peace, prosperity, and continued harmony. Base po sa statement na ito ng Embahada ng Pilipinas dyan po sa UAE. Diba? Ang ganda pakinggan, diba? Good news. Malaking bagay ito na nagtitiwala ang iba't ibang gobyerno ng mundo sa Pilipinas. At may mga ganito tayong mga reports, may mga ganito tayong balita na nagbibigay ng pag-asa sa mga kababayan natin na binilanggo nila o kung ano man yan, kung totoong ginawa nila yan or hindi, regardless kung anong kaso yan, Ka-Coffee, nabibigyan sila ng panibagong chance. Hindi sila tinutukhang, hindi sila chinutsugi, di ba? Karapatan ng tao yan, bigyan ng second chance. Kung nagkamali, magbago. Diba? And move forward. Hindi tsutsugiin mo, hindi tutukhangin tulad ng ginawa ni Digong. Thank you sa UAE government. Thank you sa administrasyon ni PBBM. Thank you sa Embahada ng Pilipinas sa inyong effort. Sana wag natin pabayaan yung mga kababayan natin na babalik dito sa Pilipinas dahil matapos mabigyan ng clemency. O siya, sige, Ka-Coffee, yan muna ang ating masasabi for this video, no? Yung mga nasa Facebook, make sure kayo po yung naka-follow sa ating Facebook page. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa mga bago nating videos. I'll see you in my next video, Ka-Coffee. Maraming salamat po. Please like and follow and subscribe sa YouTube. Bye-bye.